otoridad ang isang sasakyan sa Parañaque na may kargang sako-sakong shabu. Ang halaga, mahigit 1 bilyong piso. 4 ang inaresto, kabilang na ang isang Filipino-Chinese na umano'y wholesaler ng iligal na droga. Mula sa Parañaque, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, isang big time na wholesaler nga ng illegal na droga at kanyang 3 kasama ang nahuli ng PNP ngayon sa aktong nagbabiyahe ng 272 kilos ng shabu. Pero ayon dito sa suspect ay napag-utusan lamang siya at hindi nga raw daw niya alam na shabu ang kanyang dala. 6 na wooden crates ang natagpuan sa loob ng Mitsubishi Adventure na ito matapos harangin ng mga kawani ng PNP Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force sa kahabaan ng Pacific Avenue sa barangay Don Galo, Parañaque City. May mga Chinese character na nakasulat sa mga kahon. Sa harap ng piskal, barangay officials at media, in-examine ang kumikinang na powder na laman ng mga sako. Nagkulay dark blue ang laman ng field testing kit. Indikasyon daw na shabu ito. Kada isang sako, nasa 26 to 28 kilos. Sa kabuuan, 272 kilos ng shabu ang na-recover. Nagkakahalaga ito ng 1.36 billion pesos. Ang kada kilo raw nito, nasa 5 million pesos. Bukod sa shabu, may 4 na kilo rin na pinaghihinala ang cocaine ang nasabat ng mga otoridad. Sa tingin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mataas ang kalidad ng shabu na nasabat nila. Finished product na raw ito at handa ng ibenta. Kahit na 1 gramo lang yung nakukuha ng pulis o ng PDEA, bawat droga na naiaalis natin sa komunidad is already something because mababawasan yung droga na lalason sa ating mga kababayan. Arestado ang Filipino-Chinese na si Robert Tan at anak na si Oliver Tan, Mark Jun San Gabriel at Felino Lopez. Ayon kay Kakdak, matatawag na wholesaler ng shabu si Robert Tan. Konektado umano ito sa isang Chinese drug syndicate. Pagka ganyan na karami yung pinagkatiwala sa'yo, you should be a wholesaler. Kung may pagdadalan sila, tapos i-repack nila into 1 kilo packs. Ano? Kasi yun po naman ang practice ng Chinese drug groups. 1 kilo packs. Tapos siguro ibebenta na ho nila ito ron sa mga suki nilang bumibili sa kanila. Palit ng palit hanggat umabot sa street level pushers, ito na po yung nagbebenta sa mga kalsada. Pero si Tan, itinangging wholesaler siya. Napakiusapan lang daw siyang ibiyahe papuntang Cavite ang mga kahon. Wala, pero walang kanya, walang sinasabi ng shabu. Kaya nakulit ako eh. Ano yan? Ay, hindi ko nga pakikialam mo, hindi pa alam yung crate kung ano yan. Ano utos sa'yo? Ano utos? Kunin ko kung pwede na makikiusap dahil wala silang sasakyan, dahil ko pa yung parting Cavite. Melayon dito kay Tan na hindi raw niya kilala kung sino ang may-ari ng dala niya, bagay na ayaw paniwalaan ng mga pulis dahil 2 buwan na raw nilang minamanmanan. Itong tao na ito, meron din daw silang asset na nagtimbre nitong shipment na ito. Posible rin daw itong bahagi ng isang malaking shipment ng droga mula sa ibang bansa. At posible rin daw na may isa pang sasakyan na kabuntot itong grupo ni Tan pero ito ay posibleng nakatakas. Yan muna, Mel, ang pinakahuling ulat mula dito sa Parañaque City, Mel. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.